Hello everyone, this is Dr. E and for today, pag-uusapan naman natin ang relations and functions sa algebra. Sa algebra, kadalasan natin nakikita ang mga functions or yung mga equations na ginagamit natin to solve for the values of y or to graph a certain model sa ating mga equation. At yan ang ating pag-uusapan kung paano natin masasabi na yung function natin ay valid relations or not. So, kailangan alamin muna natin siyempre kung ano-ano ba yung mga uri ng function sa algebra dahil kung familiar tayo sa mga itsura, uri, at kung ano ang magiging functions na makikita natin sa ating mga textbooks at sa ating mga problems na kailangan isolve, mas magiging madali yung pag-intindi natin ng mga functions or mathematical procedures sa algebra. So, unahin natin itong type of function na kadalasan natin nakikita sa mga math problems. Ang ating mga function ay pwedeng i-represent as algebraic form na f of x is equal to 2x cubed plus 3x minus 1. So, yung f of x natin, it's just another way of saying y is equal to 2x cubed plus 3x minus 1. Since function siya, input and output, yung ating input, yung x, at yung ating output, yung y, and in this case, yung ating f of x. So, ito yung isa sa mga uri ng function sa algebra. Ang pangalawa nating uri ay yung function in table form. So, makikita natin dito sa f of x na to, na yung ating f of x, wala tayong nakikitang equation, pero nakikita natin na kapag ka ang x ay negative 3, ang value ng y or ng f of x ay equal to 0.23. At kung ang x naman ay equal to 0, ang value of y or f of x is equal to 3.3. At dito natin siya magagamit sa pag-graph using modeling na kung saan gagamit tayo ng ordered pairs para makuha natin yung mga points at location ng mga ordered pairs na yan. At ang pangatlong uri ng function na makikita natin sa algebra hanggang sa calculus ay ang graph form. So, ayan ang tatlo sa mga uri ng functions na makikita natin sa algebra at alam natin na yung mga yan, it represents input and output equation. Depende siyempre sa model or ginagamit natin equation sa mathematics. So, una natin pag-usapan about function ay yung relation. Ano ba ang relation at paano natin matatawag na may relationship ang ating mga values ng x and y. So, in this definition, a relation is a set of ordered pairs, which is x and y, na kung saan ang domain, yun yung mga relation natin ng set of all x coordinates. So, yung ating mga input, yan yung ating domain, at yung ating range naman, yan naman yung ating mga y coordinates, or the relation that is the set of all y coordinates. So, napakasimple. Alamin lang natin na meron tayong domain and range. Domain is for your x's and range is for your y coordinates. So, ang kadalasan natin nakikita na relations in table form or ordered pair form ay yung example natin dito. So, makikita natin na meron tayong 4, 9, negative 4, 9, 2, 3, 10, and negative 5. So, kailangan lang nating i-determine kung ano yung domain and range ng relationship ng mga ordered pairs na yan. So, ang kailangan lang natin gawin para mas madali is i-map natin siya. So, meron tayong 4, 9. Meron tayong negative, hindi nyo nakikita dahil wala ako sa camera. Ulitin natin, andito tayo. So, meron tayong 4, 9. Meron tayong negative 4, 9. Meron tayong 2, 3, at meron tayong 10 and negative 5. So, yung ating mga domain, ito yung ating mga x-coordinate. So, yan yung 4, negative 4, 2, and 10. At yung ating range naman, ito yung ating mga y-coordinate. So, meron tayong 9, 9, 3, and negative 5. Now, mapapansin ninyo na yung ating value of y na doble yung 9. So, kailangan lang nating i-eliminate yung mga repeated numbers. So, yung mga duplicates, tatanggalin natin para pag minap natin siya isa-isa. So, 4, 9,
4 is to 9, negative 4 is to 9, negative 4 is to 9, 2 is to 3, 2 is to 3, and 10 is to negative 5, 10 is to negative 5. So mapapansin natin na yung ating mga pairs or ordered pairs ay merong partner sa range given its domain. At ito yung relationship na matatawag natin given our ordered pairs. So meron tayong set of all x coordinates. So meron tayong domain of 4, negative 4, 2, and 10. At meron tayong range which is 9, 3, and negative 5. And notice na tinanggal natin yung duplicates ni 9, kaya 9 na lang yung inilagay natin. So napakasimple ng pag-identify ng domain and range. Domain is the first coordinate and range would be your second coordinate. Kaya kung meron tayong ibang relationship or pairings ng ating mga ordered pairs tulad nito in table form, meron tayong input. At yung mga input natin, yung mga animals natin, meron tayong polar bear, cow, chimpanzee, giraffe, gorilla, kangaroo, and red fox. Medyo important yung ating mga hayop. At yung ating range naman o yung ating output would be the lifespan ng ating mga animals na yan. So meron tayong 20 years, 15 years, 10 years, and 7 years. So kung imamap natin yung relationship ng mga animals according to their lifespan, yan yung ating mga lifespan ng ating mga animals. So ang polar bear would last to 20 years. Ang gorilla ay parehas, 20 years din. Ang kangaroo is 7 years, and so on. So yan yung tinatawag nating domain and range relation base sa input and output na meron tayo. So kung ito yung isa example na relation, pwede kayong mag-isip ng other type of relationship na makakapag-identify ng ating domain and range. Let's say, kung magkano yung baon nyo at kung gaano yung natitipid nyo every week mula dun sa baon ninyo. So yung ating input and output can be similar to that one. And ito yung ating domain ngayon. So ililista lang natin yung mga animals which is polar bear, cow, chimpanzee, giraffe, gorilla, kangaroo, and red fox. At yung ating range would be 20 years, 15 years, 10 years, and 7 years. So, dyan natin na-identify yung ating mga domain and range, which is really simple when given an ordered pair. Now, paano naman natin malalaman kung ang ating relation ay matuturing na functions? So, by definition, a function is a set of ordered pairs that assigns each x value to exactly one y value. So, yan ang definition ng function na kailangan nating tandaan dahil mag-identify tayo mamaya ng mga relationship kung ito ba ay valid na function or hindi. So, tandaan natin yung basic definition na yung ating ordered pairs that assigns each x value to exactly one y value will always be in your head. So, paano natin isasabuhay yan? Let's say, tulad nung ginawa natin example kanina, meron tayong 4, 9, negative 4, 9, 2, 3, 10, and negative 5. So what we did was we listed down the domain, which is the first coordinate. Meron tayong 4, negative 4, 2, and 10. At yung ating mga range naman, yan yung ating second coordinate. Meron tayong 9, 9, 3, and negative 5. So what we did was we got rid of duplicates. So tinanggal natin si 9 para hindi magkalituhan pag nag-map tayo ng mga values from your domain to your range. So, base sa inyong relationship, si 4 is to 9, si negative 4 is to 9, si 2 is to 3, at si 10 is to negative 5. So, ito ay matatawag nating relationship ng isang function dahil mapapansin ninyo na isang beses lang na map ang ating domain sa ating range. Kahit na 2 beses tayong merong tulad ni 9, meron siyang 4 and negative 4, it will still be considered a function dahil we're still true to the statement or yung definition ng function na isang beses lang dapat mamamap yung ating mga domain sa mga values ng y. So, tingnan naman natin yung susunod na example. Meron tayong 3, 8, 7, 2, 3, 5, and 8, 7. Ang pinakamadali natin gagawin is syempre, is
i-organize yung ating mga domain at mga range. So, yung mga domain natin, 3, 7, 3, and 8. Meron ba tayong doble? Yes, meron tayong doble. At we'll take care of that in a little while. Sa range naman natin, meron tayong 8, 2, 5, and 7. Meron ba tayong duplicates? Wala tayong duplicates. So, sa domain, tatanggalin lang natin yung isa sa mga 3s para ma-match natin yung ating relationship based on the ordered pairing. So, una nating imamap si 7 and 2. So, si 7 ay kay 2. And then, si 3 naman ay kay 8. So, 3 ay kay 8. And then, si 3 ay kay 5 din. So, 3 kay 5 daw. And then, si 8 ay kay 7. 8 ay 7. Now, mapapansin ninyo na yung ating 3 ay na-map twice, o yung ating domain na 3 ay na-map twice sa ating range. So when this happens, this relation is no longer a function, kaya dito natin madidistinguish kung ano ang function at hindi function given our ordered pairs or our table form. So yan, yung isa sa pinakamadaling pamamaraan ng pag-identify kung ang relationship natin ay function or hindi. Now, ang susunod natin pag-uusapan ay kung meron naman tayong function in graph form. But remember that it is okay for a y value to be assigned to more than one x value, but an x value cannot be assigned to more than y value. So, medyo double standard ang ating pagtingin sa relationship ng ating mga function dahil si x pwedeng ma-map more than 2 times kay y and it will still be considered as a function, pero si y, hindi siya pwedeng dumoble or tumriple sa ating domain para siya ay makonsider sa function. So, that's one thing that you could remember para maisip ninyo kung paano ba natin masasabing may relationship ang function na meron tayo tulad ng mga examples natin dun sa mga previous slides. Now, paano naman kung meron tayong function in graph form? Sa pag-identify ng relationship, kung ito ba ay function or hindi, when our f of x is in graph form, ay medyo mas madali dahil all we need to do is to use a vertical line test. At sabi ko nga sa mga estudyante ko, para lang yung gumagamit kayo ng ruler, yung inyong graph, pasadahan nyo lang ng isa yung inyong x and y coordinate at kapag na-hit nyo yung ruler nyo twice mula dun sa function, ibig sabihin nun, hindi siya o yung relationship natin ay hindi function doon sa ating graph na yan. So, yan ang definition ng vertical line test. If a vertical line can be drawn so that it intersects a graph more than once, the graph is not the graph of a function. So, kailangan isang beses lang tayo makakaroon ng point of intersection sa ating vertical line mula dun sa graph for it to be considered as a function. So, let's start with the first function which is a linear function at i-identify natin kung itong linear function na ito ay a valid function or hindi. So, gagamit tayo ng vertical line at gagamitin natin yung vertical line test. So, ang gagawin natin, papasadahan natin yung ating graph from left to right and see if magkakaroon tayo ng more than one point of intersection. And in this case, we know that even if we move our vertical line all the way to the end, isang beses lang siya mag-i-intersect sa ating vertical line. Therefore, yung ating f of x ay considered to be a function. So, yan yung tinatawag nating vertical line test. Now, paano naman dito sa ating second graph? Ito ba ay function or hindi? So, gamitan natin siya ng vertical line test. Papasadahan natin ng isa yung ating graph and let's see how many times na magkakaroon tayo ng point of intersection dun sa ating vertical line dun sa f of x. At pag pinasadahan natin yan, mapapansin ninyo na dalawang beses tayong nagkaroon ng point of intersection dun sa ating vertical line, dun sa ating graph, kaya masasabi natin na ito ay hindi function. So this particular graph is not a function because it failed the vertical line test because ang kailangan lang daw isang beses natin
or isang beses lang tayo magkakaroon ng point of intersection ng vertical line dun sa ating f of x. At meron naman tayo yung graph ng quadratic function which is a parabola opening upward. Ito ba ay function or hindi? Malalaman natin yan using a vertical line test. Pag pinasadahan natin siya from left to right, mapapansin natin na kahit anong gawin natin, isang beses lang magkakaroon ng point of intersection yung ating vertical line dito sa ating graph. Kaya pasado siya at considered this graph as a function. So yan yung pwede natin gawin. So medyo madali dahil pagka ang f of x natin ay in graph form, we just need a vertical line test to be able to identify if that function is indeed a function or not. At kapag meron naman tayong ordered pairs, imamap lang natin siya, yung mga x's, mga y's, i-check kung may duplicates, tanggalin ang duplicates, and then imap natin siya according sa ordered pairs. At kung isang beses lang na map si x kay y, then good. Pero kung hindi, not good. Now, paano naman kung ang ating f of x ay hindi na ordered pairs or table form at hindi na in graph form, kundi in equation form like this one. So mapapansin natin na meron tayong 4 na functions. Titingnan natin kung valid siya as a function base doon sa ating test na gagamitin. So paano natin ito iti-test kung wala tayong ordered pairs at wala tayong graph? So the best thing that we need to do, since ito ay mga linear function as y is equal to mx plus b or minus b, gagawin na lang natin yung graph natin using this technique. So meron tayong 4. So titingnan natin yan gamit ang ating graphing technique. And this technique, kung meron tayong y is equal to mx plus b or minus b, it doesn't really matter. So, ibig sabihin niyan, ito meron tayong slope at meron tayong y-intercept. So, yung ating una, y is equal to x, at ang ating slope dito, kung meron tayong y is equal to mx plus b, ang slope natin ay 1, at ang b natin ay 0. So, that means meron tayong m or slope that is equal to 1 at meron tayong y-intercept which is equal to 0. And this will help us graph our function dahil kung meron tayong xy plane, ang ating y-intercept ay kay 0. This is 0. Ang ating slope ay 1. Ibig sabihin nun, up 1 to the right 1. So, meron tayong line like this. So, ito yung ating graph na y is equal to x. So, kung gagamit tayo ng vertical line test, alam natin na mag-graph lang siya once or intersect lang siya once. Kaya, ito ay considered as a function dahil hindi pa muna yan. So, function siya dahil isang beses lang tayong magkakaroon ng point of intersection pagka ginamit natin yung graph. At since nakita na natin si letter B na function din siya. So how are we going to work it out without seeing the graph? So i-graph natin siya. So meron tayong y is equal to 3x minus 2. Ang ating slope ay 3. Ang ating y-intercept ay equal to negative 2. So that means kung meron tayong negative 2 na y-intercept, 1, 2. This is our first point. Slope is 3. That means 1, 2, 3 up and 1 to the right. So this is our point. So ngayon, meron tayong linear function again. At alam natin na ito ay function dahil pag meron tayong vertical line, isang beses lang siya magkakaroon ng point of intersection. Kaya, meron tayong function kay letter B. Paano naman si letter C? Si letter C naman, meron tayong y is equal to 6. Ang slope natin dito, mx plus b, wala tayong variable na x, so ang slope natin dyan ay 0, at ang ating y-intercept, which is our constant, is 6. So that means kung meron tayong graph, slope is 0, that means ang slope natin ay horizontal lang, so ang line natin ay horizontal. Y is equal to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito si 6. At siya ay constant. At ang slope natin ay 0. Kaya meron tayong horizontal line. Which means,
kapag meron tayong vertical line test, it will only pass through this function once, kaya considered as function pa rin si letter C. At yung last natin, x is equal to 4. So si x is equal to 4, it's a special graph. And why is this special? Dahil makikita natin dito na hindi siya of the form y mx plus b. That means yung slope niya ay hindi nag-i-exist. At yung kanyang y-intercept ay hindi rin nag-i-exist dahil hindi siya of the form y function is equal to an algebraic expression or equation or a constant. So that means kapag in-graph natin siya, x is equal to 4, 1, 2, 3, 4, because this is the x-axis, wala tayong slope, so vertical line lang yung x na yan. So that means, pag meron tayong vertical line test at pinasadahan natin yan at tumama kay 6, alam natin na meron tayong multiple point of intersections kay vertical line, kaya using the vertical line test, hindi na yan masasatisfy, kaya not a function tayo kay x is equal to 4. So, yan yung kailangan nating malaman kapag ang ating f of x ay in equation form. Kailangan nating alamin kung paano siya i-graph para malaman natin na si a ay function dahil ang slope niya ay 1 at ang y-intercept ay 0. Si b ay function dahil ang kanyang slope ay 3 at ang y-intercept niya ay negative 2. Function din si C dahil meron tayong slope at y-intercept, pero kay D, yung ating slope at y-intercept ay hindi nag-i-exist, kaya ganyan natin siya i-identify kung ang ating function ay valid representation ng ating relationship or not. Kaya meron na tayong f of x na pinakita a while ago. So, ano ba yung f of x na yan? Tulad ng sinabi ko, pagdating sa mathematics, especially algebra, notations are important. So, tandaan nyo lang na kapag meron kayong f of x, it's just the same as saying the function of y. So, yung ating y value or yung ating ordered pair ng y is representing f of x at yung x natin yun yung ating domain. So yan yung pag-represent natin ng function. Sometimes makakakita tayo ng f of x is equal to 7x plus 5. Meron tayong y is equal to 7x plus 5. So itong magkabarehas na notation na yan, parehas lang ng ibig sabihin, and they hold a certain function na ito yung nagbibigay ng output. So, ito yung input, ipaprocess ng function, at meron tayong sariling output. So, this notation means that y is a function of x, or that y depends on x. So, for this reason, y is called a dependent variable, and x will be our independent variable. So, isipin natin yung input-output. Input natin si x, at ang output natin o yung ating result would be your y. Kaya, kung meron tayong f of x or function na 3x minus 5, at gagawa tayo ng table para i-model yung ating function, so since yung ating f of x ay in equation form, mag-produce tayo ng table gamit ang equation para makita natin kung ang 3x minus 5 ay function or not. So, if x is equal to negative 1, notice na nag-assign na tayo ng values ng x. If x is negative 1, if x is 0, if x is 1, and if x is 2, ano kaya ang magiging value ng y? So, on the first ordered pair, kung ang x ay negative 1, ang y natin ay negative 8, dahil 3 times negative 1 is negative 3 minus 5 is negative 8. At kung 0 naman, 3 times 0 is 0 minus 5. It's equal to negative 5. So, meron tayong 0 and negative 5. If x is 1, so we have 3 times 1, which is 3 minus 5. So, meron tayong negative 2. So, meron tayong ordered pair na 1 and negative 2. So, yung input natin is yung ating x at yung output natin would be our y. Kaya yung ating last ordered pair, if x is equal to 2, y is equal to 1. At yan yung ating mga points or ordered pairs, and to be able to identify if this function is indeed a function,
try natin siyang i-graph using our xy plane. So ang first point natin is -1 and -8, and then 0 and -5, and then 1 and -2, and 2 and 1. Kaya pag ginraph natin yan, meron tayong linear function, and if we use our vertical line test, alam natin na valid function siya. So, tandaan natin, yung ating mga dependent and independent variables, yung ating x or yung ating domain would be our independent variable dahil yun yung inassign natin, at yung result or yung output, yun naman yung range dahil yun yung na-produce na value ng y kung x ay -1, 0, 1, and 2. So yan ang ating lesson on function. Kaya ang inyong number bender challenge of the day is to let me know if this f of x or this function is indeed a function using the test that we've discussed in our lesson today. Kaya sa ating mga lesson on algebra, napakahalaga na alam natin yung ating mga rules, yung ating mga vocabularies, at yung mga words na ginagamit natin sa pag-identify, especially kung ang ating function ay indeed a function or not. So alamin lang natin or tandaan natin na when it comes to algebra and f of x, para lang itong machine. Kung ano yung ipinasok, yun yung ilalabas ng machine, depende doon sa f of x natin. At yan ang lesson natin sa algebra for today. This is Dr. E, and see you again next time. Bye!